Magandang araw mga bata, ako si Teacher Anrilos Alranas at ako ang inyong guro sa paksang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating aralin, babasahin muna natin ang ating mga layunin sa paksang ito. Una ay naiuri ang mga pangungusap bilang pasalaysay, patanong, pautos o padamdam. Pangalawa ay nakabubuo ng tig-iisang halimbawa ng bawat uri ng pangungusap. At pangatlo, na ipamamalas ang paggalang sa kapwa sa pamamagitan ng wastong paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Naintindihan ba ang ating layunin mga bata? Magaling! Ngayon mga bata, napansin ba ninyo na magkakaiba ang paraan na pagsasalita natin depende sa ating layunin? Minsan ay nagkukwento tayo, nagtatanong, nagbibigay ng utos o nagpapahayag ng damdamin. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, handa na ba kayo? Magaling mga bata, ngayon ay pag-uusapan natin ano nga ba ang pangungusap. Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa o kaisipan. Ngayon mga bata, ang pangungusap ba ay iisa lamang ang gamit o may iba't ibang uri? Ngayon ay pag-uusapan natin o aalamin natin ang mga uri ng mga pangungusap ayon sa gamit. Ano-ano kaya ang mga ito? Alamin natin! Alam nyo ba na may 4 na uri ang pangungusap? Oo, tama. 4 ang uri ng mga pangungusap ayon sa gamit. Ito ay ang pasalaysay, patanong, pautos, at padamdam. Ngayon ay tatalakayin muna natin ang unang uri ng pangungusap. Ito ay ang pasalaysay. Ang pasalaysay ay nagsasaad ng pangyayari o impormasyon at nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, masarap ang mangga. Ano ang ginagawa ng pangungusap? Tama, nagbibigay ito ng impormasyon. May mga katangian din ang pasalaysay. Ito ay nagsasalaysay ng mga pangyayari, maaring magsimula ng gitna at wakas, maaring batay sa tunay na karanasan o katang-isip, o gumagamit ng pagkakasunod ng mga pangyayari. Ibang halimbawa ay naglalaro kami ng basketball pagkatapos ng klase. Yun ay naglalahad o nagsasalaysay. Sa panghalimbawa ay maagang pumasok si Ana sa paaralan. Meron ding ibang mga halimbawa katulad ng masayang nagdiwang ang aming pamilya ng kaarawan ni Lola. At nagtanim si tatay ng mga gulay sa aming bakuran. Yon ang mga halimbawa ng isang pasalaysay. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang uri ng pangungusap. Ito ang patanong. Ano nga ba ang patanong? Ang patanong ay nag-uusisa, humihingi ng impormasyon o naghahanap ng sagot at nagtatapos sa tandang pananong. Halimbawa ay, saan ka nakatira? Ang katangian ng pangungusap na patanong ay nagtatanong o humihingi ng impormasyon. Nagtatapos sa tandang pananong, maaring magsimula sa mga salitang ano, sino, saan, kailan, bakit, paano, alin, at magkano, o kaya'y may tanong na masasagot ng oo o hindi. Ibang mga halimbawa sa pangungusap na patanong ay, ano ang pangalan mo? Saan ka pupunta? Kailan ang inyong pagsusulit? Bakit ka nahuli? O paano mo natapos ang proyekto? Ganyan ang mga halimbawa ng isang pangungusap na patanong. Naintindihan ba ang pangungusap na patanong mga bata? Mahusay! Ngayon ay dumako naman tayo sa isang uri ng pangungusap na pautos. Ano nga ba ang pautos? Ang pautos ay nagpapahayag ng obligasyon, utos
o kahilingan na dapat gawin at nagtatapos sa tudok o tandang padamdam. Halimbawa ay pakisara ang bintana. Gawin nyo nga ang kilos na ipinapahiwatig ng pangungusap. Ano ang napansin nyo sa paraan ng pagpapahayag nito? Tama, nagbibigay ito ng utos o pakiusap. Maaari ba kayong magbigay ng halimbawang pangungusap na pautos? Comment nyo lang sa comment section. Ang isang katangian ng pautos ay nagbibigay ng utos o panuto. Maaring maging magalang kung gumagamit ng mga salitang tulad ng paki o pakisuyo. Karaniwang nagtatapos sa tudok, ngunit maaaring gumagamit ng tandang padamdam kung matindi o mariin ang utos. Iba pang mga halimbawa ay isara mo ang bintana, pakikuha ang aking bag, maghugas ka ng kamay bago kumain, tumayo ng tuwid. At isa pang halimbawa ay huwag kang magtapon ng basura kung saan-saan. Ganon, yun ang mga halimbawa ng isang pautos. Ngunit saan ba ginagamit ang pautos? Ginagamit ito maaring sa loob ng silid-aralan, halimbawa ay makinig sa guro. Sa bahay, halimbawa ay sinasabihan ka ng iyong magulang na ayusin mo ang iyong higaan. At maaari ring sa babala at karatula. Maaaring sabihin o halimbawa na bawal pumasok dito. At maaari ding sa mga panuto sa gawain o laro. Halimbawa ay basahin muna ang mga panuto bago sagutan ang pagsusulit. Naintindihan ba ang pautos, mga bata? Magaling mga bata, ngayon ay dumako naman tayo sa pang-apat o panghuling uri ng pangungusap. Anong kaya ito? Ito ang padamdam. Ang padamdam ay ginagamit upang ipahayag ang matinding damdamin o emosyon tulad ng lungkot, tuwa o galit. Halimbawa ay, ang ganda ng bulaklak. Base sa pangungusap na inyong nakikita, ano ang damdaming ipinapakita? Tama, nagpapahayag ito ng paghanga. Ito ay isang uri ng pangungusap na padamdam. Anong klaseng emosyon kaya ang ginagamit kapag nagpapahayag ng damdamin? Tama, magaling, maaaring tuwa, galit at lungkot. Ngayon, yan ang mga emosyon at iba pa na gagamitin kapag nagpapahayag ng damdamin. Ang katangian din ng isang padamdam ay nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon. Karaniwang nagtatapos sa tandang padamdam at maaaring gumamit ng mga salitang tulad ng naku, aba, wow, aray at yehey. Mga halimbawa ay ang ganda ng bulaklak, ang ganda ng tanawin, aray, ang sakit ng sugat ko, at yehey, nanalo kami sa paligsahan, at naku, naiwan ko ang aking bag, at wow, ang husay mong umawit. Yun ang mga halimbawa ng isang padamdam. Ngunit, saan ba ginagamit ang padamdam? Tama, sa pagpapahayag ng tuwa, pagpapahayag ng pagkakagulat, pagpapahayag ng sakit, o paghanga. Nakakatulong itong gawing mas buhay at mas malinaw ang pagpapahayag ng nararamdaman. Maaring nagpapahayag ng iba't ibang damdamin. Magaling mga bata, naiintindihan ba ang padamdam na uri ng pangungusap? Ngayon ay dumako naman tayo sa gawain natin. Makinig at babasahin ang panuto. Bumuo ng 4 na pangungusap batay sa mga larawang ipapakita ng guro. Tiyaking magagamit ang bawat uri ng pangungusap. Ang pasalaysay, patanong, pautos at padamdam, at tukuyin sa inyong pangungusap kung anong uri ito. Naiintindihan ba mga bata?
magsimula na tayo sa unang larawan. Magbigay ng pasalaysay at padamdam na uri ng pangungusap na nakikita nyo dito sa unang larawan. Sa pangalawang larawan, magbigay ng patanong at pasalaysay. Sa pangatlong larawan, magbigay ng pautos, padamdam, at patanong na nandito sa larawan. Magaling mga bata! Ngayon ay tatalakayin muli natin ano nga ulit ang araling tinalakay natin ngayon. Tama, ito ay ang uri ng pangungusap. Ang apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit ay pasalaysay, patanong, pautos, at padamdam. Ngayon, bakit mahalagang malaman natin ang iba't ibang uri ng pangungusap? Mahalagang malaman natin ang iba't ibang uri ng pangungusap dahil nakakatulong ito upang maipahayag natin ng malinaw, wasto at angkop ang ating mga kaisipan, damdamin at saloobin. Sa pamamagitan nito, mas madali nating naipapahayag kung tayo ay nagsasalaysay, nagtatanong, nag-uutos, o nagpapahayag ng matinding damdamin. Nakakatulong din ito upang mas maunawaan tayo ng ating mga kausap o mambabasa. Maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at mapabuti ang ating kasanayan sa pagsasalita at pagsulat. Mahalaga rin ang kaalamang ito sa paaralan, sa tahanan at sa pang-araw-araw na buhay dahil nakakatulong ito sa maayos na pakikipag-ugnayan at paggalang sa ibang tao. Ang wastong paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap ay napapahusay din sa ating kakayahang makipagtalastasan sa iba't ibang sitwasyon. Bakit nga ba mahalaga ang pakikinig sa sagot at opinyon ng ating mga kaklase? Alamin natin. Mahalaga ang pakikinig sa sagot at opinyon ng ating mga kaklase dahil nakatutulong ito upang mas mauunawa natin ang iba't ibang pananaw, ideya at karanasan ng ibang tao. Sa pamamagitan ng maayos na pakikinig, natututo tayong rumispeto sa iniisip at sinasabi ng iba. Kahit na maaaring magkaiba ang ating mga opinyon, nakakatulong din ito upang mapalawak ang ating kaalaman. Bakit? Dahil may mga bagong impormasyon o paraan ng pag-iisip. Tayong may maaaring matutuhan mula sa ating mga kaklase. Ang pakikinig ay mahalaga rin dahil nagpapakita ito ng paggalang at pagiging mabuting kasama sa klase. Kapag pinakikinggan natin ng iba, naging mas maayos ang talakayan at mas nagiging aktibo ang lahat sa pagbibigay ng kanilang ideya. Natututo rin tayong makipag-usap ng maayos, magbigay ng tamang tugon at tanggapin ang mga mungkahi ng iba. Sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng mas magandang samahan at mas nagiging epektibo ang ating pagkatuto sa paaralan. Bakit mahalaga ang paggalang sa opinyon ng iba habang tayo ay nag-aaral? Bakit? Mahalaga ang paggalang sa opinyon ng iba habang tayo ay nag-aaral dahil nakakatulong ito. Bakit? Upang magkaroon ng maayos, ligtas at positibong kapaligiran sa pagkatuto. Kapag iginagalang natin ang pananaw ng ating mga kaklase at guro, natututo tayong makinig, umanawa at tumanggap ng iba't ibang ideya kahit hindi ito pareho sa ating sariling opinyon. Ang paggalang sa opinyon ng iba ay nagpapakita ng kabutihang asal at pagiging responsable na mag-aaral. Nakakatulong ito upang maiwasan ang pagtatalo at hindi pagkauunawaan.
At sa halip ay nagkakaroon ng mas makabuluhang talakayan kung saan malayang naipapahayag ng bawat isa ang kanilang saloobin. Sa pamamagitan nito ay mas napapalawak ang ating kaalaman, natututo tayong makipagtulungan at nagiging mas bukas tayo sa mga bagong pananaw at impormasyon. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating pagtataya. Panuto, basahin at unawain ng mabuti ang bawat pangungusap. Tukuyin kung anong uri ng pangungusap ang ginamit ayon sa gamit nito. Isulat ang iyong sagot sapat lang bago ang bawat bilang. Piliin kung ito ay pasalaysay, patanong, pautos o padamdam. At para sa inyong takdang aralin, basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. At yun lamang mga bata, maraming salamat sa pakikinig!